Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buong buwan na to? Pwedeng mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, usod ko ng konti at masyadong malaki yung card. Again. Anong meron dito? May someone na gustong umaksyon. Kaya lang, at the same time, nagpo-procrastinate. Ang ending, since di siya makapili kung anong gagawin niya nga, action o maghihintay. Mukhang ang ending nito maghihintay na lang. At makikiramdam. So, ano yung tinutukoy ko? Na action. Ito ay all about communication. So, probably no contact yung tinakbo ng reading. Pero, again, may someone nga. Pwedeng kayo mismo to. Ito yung person nyo. Napapaisip kung a-action o hindi. Ang ending, hindi eh. Naghintay na lang siya dito. Nag-overthinking na nga. So, pag ganyan nag-overthinking, wala. Wala tayong maasahan dyan. Ano kaya nangyari sa mga to? So, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero tingnan natin anong nangyayari. Ilan ba to? Ay, dalawa nga oh. Anong nangyayari? Bakit hindi sila nag-uusap o nagpapansinan? So, may babae na tayo dito. Ano to? May wish kasi siya dito eh. May wish siyang gustong mangyari o siguro may pinaramis sa kanya. Pero for some reason napako. O baka ito ay all about date o traveling somewhere pero hindi nga natupad. So again, anong pwedeng cause ng no contact ay promise o promise. Yan, ayun yung wish eh. Kasi ito na yung communication, ito yung happiness. So more like promise to na hindi natupad. Promise na, yun nga, date o sabi, tutuparin daw yung wish o may bibilin sa kanya pero hindi nabigay.
Tingnan natin sino yung bida dito. Ano ba to? Friendship lang ba to? Katrabaho? Kamag-anak? Relasyon? Tingnan natin. May idea tayo. Saan tatama itong reading na to? Para may subject tayo. Oh. May mas tayo. Ay. May snake. Ano yun? Kasi na-betray na siya dito eh. More like sa trabaho to. Kung dito trabaho ay sa kasal. Hindi relasyon, kundi kasal. Doon tatama to sa mga magkarelasyon na kasal na. O sa trabaho mismo. Na parang pinaasa siya sa wala. Pinangakuan tapos pinaasa sa wala. Ayun yun. Fake lang pala yung promise. Anyways. Ito yung clue natin. So, kung katrabaho, doon muna tayo sa katrabaho bago yung kasal. So, kung katrabaho, whether nangyayari na nga to o mangyayari pa lang, ito yung makakaaway ng iba sa inyo o makakasama ng loob. So, doon muna sa katrabaho, bago yung karelasyon, na kasal. Kung katrabaho, Gemini, Scorpio, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kung kasal, halimbawa doon tumama, Leo, Pisces, Scorpio. Sabihin naman natin, wala kayo dyan. Sa mga yan. Eh di baka dun sa kakilala nyo, tatama itong reading. Scorpio, Taurus, Scorpio ulit. Ito yung iba pang detalye. Sa itsura. So, same instruction. Kung dito tumama sa inyo, eh, baka dun sa person nyo, kakilala, o idol. Sama na rin natin idol. Pwede rin naman eh. So, may someone na mahilig sa makukulay na damit. Maganda, manamit. Black o African American. So, kung dito literal na taong ganyan, nationality, ay baka may someone na nasa Africa o America. So, yung someone dito ay mahilig magtirintas ng buhok. May someone na mahilig magtirintas ng buhok. So, ayusin ko lang itong mga deck. Dahil makalat. Ayaw ko ng makalat. So, dito na tayo sa susunod. Ay, dito muna tayo sa kabilang deck. Diba? Ano pang masasabi nito? Tower tayo. Meron dito. King of Cups. Ay. Umiikot siya oh. Di ba ganun? Pero umiikot siya. Baka ganun niya trip. Pero mas maganda nga, no? Na umiikot siya. But anyways. Kaya pala umiikot siya eh. Kasi maganda to. So, bidan natin ay lalaki. Pwede rin namang babae. Pero kung siya ay extrovert. So, ang bida natin lalaking tao, pwede rin babae. Pero, yung babae ay extrovert. Okay? So, pwedeng kayo mismo to. Ito yung person nyo. May tower moment na nangyari. Sa buhay nitong taong tong kinukwento ko.
So, syempre, kung may tower moment, shocking, di ba? Possible may pain. Ano siya eh, kanina eh, di ba? Naka-upright. Ngayon, umikot siya. Di nasa process na ng healing. At eto na. May blessing na paparating. Pero bago ko to idetalyado, alamin muna natin anong meron dito sa The Tower, no? Ano yung unexpected na nangyari? O sudden events? Betrayal! Ano ba yan? Hindi, maganda kung tatluin natin para ma-sure, no? Kasi deception card to eh. Ay no. Pero gumanon. So, nagkaroon ng revelation. Pero tingnan natin. May isa pa eh. Saan tayo dadiretso? Kung dadiretso tayo sa relasyon. Ang tower moment. Kasi nagdalawa na yung card natin ng problema sa relasyon. Betrayal. Ito nga ay deception. Pero since bumaliktad yung moon, so nagkaroon ng revelation of secrecy or truth. Ay no, palagay pala dito, deception recognized. Nalaman na yung kalokohan o manloloko. Ngayon, since nandito nga yung baliktad na ba to? Ace of Cups. So, malaki ang chance na relasyon nga talaga to. Na para bang may someone na nawala na ng gana, nawala na ng feelings sa relasyon. Kaya siguro, lumabas to. Kasi sabi nga raw, nabasa ko na yung 3 of cards. 3 of cups. Kung baliktad siya, malaki chance ng cheating. Actually, para sa akin, whether bumaliktad yan o hindi, basta yung reading ay love, tungkol sa love. Tapos lumabas yan. Cheating na yun sa akin. Kasi marami naman pwedeng celebration na card di ba? Pwede mong i-associate para masabi mo, baka happiness yun. Meaning nun. Kung nandun yung 3 of cups. Since maraming nang pwede pang cards na pwede natin associate dun sa celebration, ba 3 of cups, no? 3 yung tao. So, sa akin lang naman yun. But anyways, sa case na to, doon pa rin talaga tayo tutungot dahil dalawa yung indicator natin na nagkaroon ng deception at kahit ito, bumaliktad yung Ace of Cups natin na nag-indicate na may someone na nawalan na ng pagmamahal o naging irrational. So, probably, doon talaga tutungo sa cheating. So, yun yung power moment sa pagitan ng magkarelasyon. Pero dito sa case na to, hindi naman sila kasal eh. Magjowa lang sila. Wala namang anak. So, pwedeng tumama sa inyo to. Kung di man sa inyo, di sa kakilala nyo na gano'n nga. In a relationship, hindi kasal, walang anak. Nag-live-in, pwede rin. Pero hindi nga kasal, wala rin anak. Na baka maghiwalay sila, yun na yung tower. Nag-separate ng landas. Pero mahal pa rin ng lalaki. Yung partner. Regardless kung siya yung nag-cheat. O siya yung niloko.
Pero tingin ko, siya yung niloko kasi katabi niya to eh. Ito kasi ay forgiveness na. Recovery na nga dito. Oh. Healing, di ba? So, siya yung nasa process na ng healing. So, yung partner niya yung nagloko. So, bumibida natin eh, lalaki. Lalaking tao o babae, pero extrovert na. Ngayon, may paparating na blessing. Huwag siyang mag-alala. Depende kung anong gusto niyang blessing. Kung reconnection ba, pwede. Give and take relationship kasi to eh. Generosity ay nakalagay. Justice. Oh, depende rin kung gusto niya ba ay karma. Makarma yung partner niya. So again, depende sa kung anong gusto niya i-manifest dito o blessing na gusto niyang makuha. Pero ganoon eh. May magandang maaaring mangyari. Okay? Na papabor sa kanya. So again, kung gusto niya ba ay clarity, karma, para dun sa partner niya, magkabalikan sila, at maayos pa yung relasyon, magkapera, magkatrabaho, o overall na new relationship na lang. So, depende nga sa kanya. Anong gusto niya dito. So, again, may unexpected blessing na maaaring mangyari dito. Promotion, pwede rin dito. Employment. Nasabi ko na pala yan. So, sa case na to, ito yung partner. So, partner ng Taurus. Doon muna tayo sa partner. Kung di tumama sa inyo, di sa kakilala nyo nga. O idol. Doon muna tayo sa partner. So, ang partner na tatamaan ng reading na to, ng Taurus ay Gemini, Virgo, Sagittarius, Gemini. So, kung di tumama sa inyo yung mga yan, di dito sa kakilala nyo. Baka dito tumama. Pisces, Aries, Aquarius. So, dito sa last spread na to, kakilala o idol. Ha? Pwede rin idol eh. Pisces, Aries, Aquarius. Maglagay na rin tayo nitong clue pang isa. Same instruction. Pwedeng tumama sa inyo itong clue sa person nyo, kakilala o idol. So, may someone na malaki ang hinaharap. Bastiches eh. May lahing Hispanic o Latino. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Average daw ang height. May peklat. Ayun o, may peklat siya dito. Noticeable na peklat. So, punta naman tayo dito sa susunod na deck. Ano pong masasabi nito? Country house. So, sa case na to, may someone na gusto ng peace of mind. Kaya ang sad to say, hindi niya makukuha yan sa buong March na to. O pwede rin naman makuha niya, kaya lang paulit-ulit yung problema. So, hindi rin siya makapag-relax din, di ba? Dahil paulit-ulit nga yung problema. So, anong pwedeng klaseng problema? Sakit. Sakit, na pabalik-balik o quarrel, na paulit-ulit na lang yung problema. Ano pa ba ito? Pero yung problema, probably relationship issues na paulit-ulit. Nangyari na dati, umulit na naman. Ganon.
Ano pa ba? So, may someone na laging balisa at nagwo-worry. Anyways, tingnan pa natin dito. Enemy tayo, oh. Enemy tayo. Trip to the country. Ano to? May chance na may makaaway yung iba sa inyo, lalaki. At yung lalaki ay malapit lang sa iba sa inyo. So, hindi siya malayo. Kundi, malapit lang sa inyo yung lalaking sinasabi ko na pwedeng makaaway ng iba sa inyo. Hindi naman lahat, pero beware. Ibang case, sabihin natin may lakad sana. Okay? Hindi mo malayo eh. Mga ilang oras lang yung layo. Hindi siya yung sobrang layo. Sagad na siguro yung 3 hours. Pero usually mga 30 minutes to 1 hour. So, hindi siya ganun kalayo. Sagad na nga yung 3 hours. Ngayon nga, sabi, may pupuntahan daw sila. May plano na to, may pupuntahan. Tapos hindi natuloy. So, bakit di natuloy? Gawa nung lalaki nga. Siya yung cause ng problem. So, pwedeng nag-away sila o tinamad yung lalaki o hindi nagpakita yung lalaki. Mga alis na. Kasi may dito, mga kabay sila eh. So, mukhang may lakad, no? Ano ba? Pwede rin itong sabihin natin pupunta ng hometown kung napalayo o bibisita sana sa kapamilya. Bibisita sana. Pwede rin ganun eh. Pero again, hindi nga natuloy. O nag-away kaya di natuloy o tinamad. So, pwedeng visitation sa kapamilya. O traveling na lang in general. Pero malapit nga lang. Hindi naman siya kalayuan. Sagad na nga ang 3 hours. O pwede rin itong lalaking di nagbayad ng utang. Usapan babayad daw. Tapos nung nakita sila, wala daw siyang pera. O sabihin natin, magbabayad nga, di ba? Usapan, ganitong panahon. Tapos hindi nagpakita yung lalaki. Wala nga pera. Pwede rin ganun, pera yung pinagawayan. O pag-aawayan pala. Utang. Ngayon, since mahaba na yung kwento natin, dito na tayo sa huling deck. Ano pa masasabi nito? 3 card na lang. Babasahin ko na lang ito. Madaling lang naman ito intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ito na ang general advice sa buong buwan ng March. So sabi, change. The changes that you're going through are positive. Finish what you've started. Teka lang, katinayin ko. You've started something important and now it's time to complete it. Ito, love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Katinayin ko. May masok sa ilong ko.